Netherrealm, ito yung pwede mag-reset ng game for Blacklist. Parang meron kang ultra defensive peel for the Brody na talagang magbibigay sa kanya ng team fight advantage over AB Brent. Yeah, and tatandaan natin kapag nabasag kasi yung Netherrealm, may konting stun talaga eh. May Pero konting pahinga. yun na nga eh. At ngayon, magsisimula na ang game number 3. Do or die serye para dito sa AP Bren at sa Blacklist International. At ngayon, maagang paghatak ang ginagawa dito ng Blacklist International. Sinasamantala ng Blitz ng clear wave nila. Oo, at ito rin yung rotation na nakita natin mula game number 1 na after ng second wave or first wave rather ay diretso si Flaptisi sa Lito Wanderer fight. Oo, no, level 2 lahat. Even si Ogwin, may bouncing ball siya and may Tyrant's Revenge. And ultra fast din ang ating makikitang rotation para dito sa AP Bren. Kasi ito yung classic na back siya. Tatawid ka agad dun sa farm ng kalaban. Sobrang bilis talaga mag-jungle niyan. And lalo pat naka-season hunter. Actually, hindi nga niya kinuha yung Wilderness Blessing na minsan nakikita natin sa mga jungle heroes para mas mabilis ang kanya na rotation. Pero back siya kasi meron namang mobility yan eh. Parang overkill na pag nilagyan mo pa. Sino pa bang tatakbo? Sino bang hinahabol mo? Sino bang hinahabol? Oo nga, si Johnson na lang ata yung kayang lumaban kay back siya pag ganyan eh. Pag nag-wilderness ka ba tsaka Jay, sino bang hinahabol mo? Imagine mo pag yung Johnson nag-wilderness pa. Ay, mas Sobrang mabilis. bilis. Yun ang yun ang Yan fast. ang ultra fast. Furious, ultra fast. Pero nakakamiss din yung Johnson, no? Yung Johnson Kadita, naku, huwag yan ibalik yun, please. Medyo demonyo din kasi talaga pagdating sa... Demonyo rin sa trabaho natin yun, boss. Oo nga eh. Nasisira lahat ng analysis. Mula minute 6 hanggang minute matapos yung game. Nanonood ka lang sa Johnson eh. Paikot-ikot lang eh, nire-reset lang nila. Pero syempre, mabubuhay na yung unang 30 na ating game, 2 minutes. At Kyle TC, sisimulan na nga niya na hatakin ito. Ngayon, si Sensue ay nasa likod. Doon sa may taas, may bakbakan ding nagaganap. Habang si Pew ay lalapit na rin. Haji ay sumisilip na. Haji with a double shampoo. Pero ngayon, si Ogwen papasok. Pero Edward with a counter go. Netherrealm nagamit na nga rin. Pero napakaganda ng Electro final blow. Netherrealm din doon sa may bandang kabila. At napakahaba na nga ng laban na to. Pero first blood, Edward ay babagsak. Si Haji naman ata ang bibigyan dito ni Flaptisi. Pero Pew ngayon, delikado ang kanyang buhay. Isang banat na lang pero mabubuhay pa rin siya. Habang si Kyle TZ, hinawakan ng turtle hanggang matapos ang laban na yun. Ang ganda na save ni Ogwen doon ha. Pero Sensue hindi tumitigil. Kyle TC. Pero may Tyrant Save na gagamitin. Para lang makuha ang turtle at mukhang itutuloy na nga nila at makakaisa pa. Sensui goes down. AP Brand with 2+1. Ganda nun. Ito lang yung downside ng lineup ng Blacklist. No? Nakita natin kanina ang baba ng early to mid ng lineup nila. Kasi yung damage output ay essentially wala pa. Especially with the Novario and Faramis in the mid lane. Si Edward lang yung may amba talaga ngayon versus AP Bren. Pero kapag in-overload ka ng heroes, like if maglagay ng 4 na heroes yung AP Bren sa turtle na yun, willing talaga sila lumaban. Kaya tama si Omi kanina si Kyle TZ parang, sige, sabakan kayo dyan, hold ko tong turtle na to. Nandun lang siya, no? Nandun lang siya, sabi niya, lamang tayo sa damage yun. Ang ginagawa nila dito. Actually, nauna pa nga mag-pop ang AP Bren ng Netherrealm doon sa pagkakataon na yun. Kaya lang ang problema, right after ng Netherrealm nila, nag-pop din ang Blacklist nila. So, inantay nilang mabasag yon. Tapos, yun yung oportunidad nila para umabante na naman at makakuha ng kill. Magandang attempt, magandang decision para sa AP Bren. 1.6k gold lead para sa 3 minutes and 40 seconds ng ating game. Tingnan mo naman yung mga pokes. Grabe yung damage si Few. Ang nakakaaliw dito sa both teams na to, no? Pag nakita nila yung Netherrealm, alam nilang kailangan munang either galaw-galaw muna, o tigil. Hindi yung... Minsan kasi makakita kapag nag-Netherrealm, nag-all in pa rin eh. Parang yun na nga ang post button. Oo, kasi pag nabasag yun, matik eh. Pwedeng yun yung maging setup para sa inyo. Pero si Sensui ay hahabulin dito. Rete, ginamit na. Okay, so Rene J ay nandun din. Aatras muna ang buong kupunan ng AP Bren. Alam nila na wala silang makukuha doon. Pero tingnan mo si Flaptisi, ilang lingat lang, nandun na kagad sa may gitna para sumama sa mga magiging team fight. Just in case, pwede kasi siya mag-poke sa may mid lane. Actually, pwede nga niya i-force yung Purify mula kay Haji basta magamit niya yung Petrify. And kapag yun na in-exhaust, humihina yung team fight ng Blacklist. Kasi suddenly, if you're Haji, hindi ka pwede lumapit basta-basta. Ang hirap din kasi pag hindi makalapit yung Faramis, parang isa nga siyang mid-range mage na tinatawag natin na kailangan lumapit para mag-deal ng damage. At ngayon naman, hihilain na ng Blacklist ang pangalawang
Turtle. Yun, ng, kita lahat. laban na to. Ogwen going in. Electro final blow dito kay Edward. Pero napakakunat niya pero hindi na nga ata siya mabubuhay dito. Hindi tama ang kanyang penalty zone. Kyle TZ nasa gitna. Netherrealm nagamit na rin dito ng AP Bren. At mukhang marireset ang Turtle. At Aray ko. itutuloy uli ito ng AP Bren. Marami mga ultimates na nagamit doon. 4 ultimates para dito sa AP Bren. Pero si Sui, nag-a-attempt din sumilip. Pero hindi na palalayo yun na si Nino Ogwen Bigay mo na sa amin tumiin. Ang ganda ng in and out na ginawa ng EP Brent. Talagang finrush lang nila yung Netherrealm na manggagaling kay Promise. Nung na-force out na yun, hindi sila nag-overextend. Kasi pwede mong ilaban yun sa totoo lang. Pero sabi ng AP Brent, hindi natin kailangan ng kill. Kailangan natin ma-secure tong turtle ito. Kasi magagamit natin to for the mid-game spike. Again, sila yung may hawak ng Bruno. Ngayon, kung titingnan natin, lamang na rin in terms of gold itong si Super Marco. Given naman yun kasi napakaganda rin ng laning niya against sa OHEB. At andito na Uy! muna ng AP Bren. Ogwen with the play! At nahuli nga si Edward doon. Si Haji naman ata ang kanilang pupuntahan. Pero hindi Aray! na nga makakasurvive pa. Ang sakit na ni Super Marco. At lalabas lang ng Galaxy dito si Rene J. Akala ko pupunta na next game Ang Wala na, layo. boss. Wala na, boss. wala na next game Talagang kailangang maipanalo at kung sino man ang makakakuha nito ay maganda-ganda ang pasok pagpunta doon sa ating week number 4. At ngayon ang buong koponan ng AP Bren ay unti-unti nang nagpapalobo ng kanilang kalamangan. 2.8k gold lead. At ito yung talagang aasahan natin kapag meron kang backsay. Talagang action kung action. Oo, early game control din talaga yung hawak ng AP Brent. Pero again, nakita natin yung Blacklist International ng game number 1 na kinaya nilang magpabaliktad ng momentum. Nakalagay ito sa keys to victory for AP Bren, lalo na hindi nila pwedeng bayaan yung momentum na wala sa kanila dahil again, may pang team fight itong Blacklist. Uy, rumetre na dito itong si Sensui. Kyle easy pa. Nag-i-stroll lang men. Tawagin nyo na lang ako kapag meron ng laban. At ngayon ay nagamit na rin yung ultimate mula dito kay Rene J. Aatras muna sila pero sa top lane Macro moves. Yan yung nakakainis kapag may kalabang kang Bene na tapos naglalakad ka lang. Terizla ka lang, no? Ano yan yung mga, pag expert ka, pag Terizla ka, tapos may kalabang kang Benedetta na lumabas kayo sa lane na walang nanalo. Nakaka-bad trip yan pag nasa mid-game na. Ikaw gusto mo tumimpoint, yung Benedetta, akin na tong Tori mo, ha? Nandito ka na ulit. Clear ko lang. Electro File Blue lang. Hello, Tapos kaibigan! napalagagan. Nga pala yung Tori mo, kalahati na buhay. At dahil dyan, third turtle ay mapupunta sa AP Bren. That's all turtles in game number 3. Grabe si Kyle. Ang tapang ni Kyle TC Oo. dito Actually, kung binangga nga doon ng Blacklist International, baka sabihin na natin na baka mahirapan pa si Kyle TC na makatakas doon. But still, makikita natin yung respeto kasi hindi rin alam ng Blacklist kung saan magmumula ang kupunan ng AP Bren. Hinahabol si Black TC, tumama yung stun! Uy! Oheb! Pinetrify nga lang pero tatama ang torn apart memory! Masyado atang nagtapang si Idol Flap doon. Bottom lane. Uy, sa may bandang ibaba naman, Super Marco, trabaho lang. Sabi dito ni Super Marco, hindi ko naman kailangan sumama sa team fight Ang kailangan ko lang, pabagsakin isa-isa yung mga tore nyo para makontrol namin yung buong mapa nyo. Tas ang sakit pa, nakatubol jutsu. And I think, isa to sa mga kailangan din tingnan ngayon ng Blacklist International. Makakabasag sa may top lane habang hahabulan na rin. Ginamit na! Ni Retri, in-air Retri ni Kyle TZ. Tumalon, tas may Retri. Parang ganun ginanamit ginanon Oo. Kinalto ka no? Parang ang Exhibition. kulit mo, ha? Umexhibition pa dito si Kyle TC. Ang masama kasi, sabi ni Flap, sige ko niya, walang flicker yan. Oo, ngayon hahabol. Flicker! Flicker play from Agent Zero. Netherrealm. Netherrealm nagamit na nga rin dito. Pero stun muna, pause muna ang laban dahil dalawang Netherrealm ang nawala. Ang Bracer Strat hindi takatama. Sensumi Aray! ngayon pero si Kyle TZ yata ang unang mabibigyan. Double kill para kay Haji. Ogwen with a play. At si Edward naman ata ang itutuloy nila dito. Pero ang sakit na nga talaga. Kailangan ng umalis ng Yup. AP Bren. Ito yung sinasabi natin kanina. Uy! Uy! Saan ang galing yun? Oh my gosh! Hindi in-expect ni Pew na mauhuli siya doon ng Blacklist International. Tuloy-tuloy. Wala nang nakikitang kahit anong Blacklist dito. Unahin na natin yung first and second turret. Tapos agaw tayo ng resources. Ikot natin yung top lane. At ngayon ay lamang na ang Blacklist International. Keep in mind, wala si Oheb sa clash na yun. And Blacklist International, they were able to turn around. And ito yung sinasabi natin kanina na yung Netherrealm ay mas reliable on the side of Blacklist International kasi ipapop talaga yan ni Haji every single time na lalaban sila. And nahuli lang ng konti si Viewdon. Actually, kahit nga umabot yung Netherrealm, kaya pa rin talaga patayin ng Blacklist yung Bruno kanina dahil may stun pa rin paglabas
nung NetherRealm na kopya mula kay Valentina. So effectively, kaya pa rin nilang patayin yung Bruno for the second time around. Ayan, kukumpulan na dito ang Blacklist International habang sa may bandang itaas ay nandun lang si Flat TZ pero papasok na si Edward. Penalty zone na gamit na nga rin. Worldy, binato na din. Nag-bounce na ang lahat ng mga pwedeng mag-bounce at magbabak ang parehas na kupunan. Top lane ha. Kailangan may mag-react doon sa may itaas. Flap TZ hahabol na nga rin sa teamfight. Napo-FOMO siya eh. Oo. Ayaw niya nang hindi siya kasama dito. Few, kukunin yung Astral Echo. So ito yung option nila. Kung hindi kami makaset up, hahanapin nila namin kayo. Sensui. 4v5 scenario, Flap TC. Natonta nga rin dito pero mukhang makakalapit si Sensui doon. Na-terrify pa rin siya. Pero makakakuha noon ay walang iba kundi si Kyle TC. At buhay pa rin naman ang kupunan ng Blacklist. Pero parang heist lang. AP Bren tumakbo agad pagkatapos makuha ang Lord. Oo, pero yung top lane nakuha din. Yung turret na nandun, na kanina pa ini-split push ni Flap TZ. Again, yung commitment ng AP Bren, binuhos lahat kay Sensui. Although na-save siya nung NetherRealm na hawak ni Haji, may chance pa sana siya Rometri pero ang dami kasing tao na sa harap niya. Oo. And AP Bren talagang nag-overload lang ng crowd control dito kay Sensui. Kanina nakita natin yan nung game number 2. And nakikita pa rin natin ng game number 3. Tyrant's Rage! Oo. Yung Fredrin para lang hindi makaretri. Yun yung kumbaga, yun naman talaga yung importante no, na kailangan mong gawin. Kailangan mo ma-lockdown. Kung lahat ng lockdown, lahat ng pampigil sa jungler ng kalaban ay kailangan mo nang gawin. Nasa timing din kasi yan. And yung timing ng AP Bren ay sobrang sakto talaga para hindi makaretry itong si Sensui. At Oy. ngayon, ang buong kupunan ng Blacklist International ay dumidepensa sa may bandang itaas. Pero mind you sumasakit na rin si Rene J dito. Tas ang problema, paano? Tignan mo si Flap nang galing sa baba, rekta mid lane. Talagang Bilis. kinokontrol yung waves. Sobrang bilis talaga at ang pagbasag ay tuloy-tuloy para sa AP Bren. Ngayon, tatabla sila. Actually, lalamang na ang AP Bren in terms of 30 takedowns, 6/4 para sa Blacklist International. At ngayon, mahaba-haba pa naman para mabuhay yung Lord. Reset para sa magkabilang kupunan. Sapat na window pa to para sa Blacklist na makahabol at makahanap pa ng way para masolusyonan yung unti-unting lumalaking lead ng AP Bren. Kailangan talaga nilang mag-prepare for this next Lord fight. Dito yung crucial na tapatan ng mga NetherRealms, kung sino yung may mga lamang na HP. Like for example, in the case of AP Bren, may mga hawak na silang immortality dito kay Ogwen. So may pwede na magpakamatay sa kanila in the front line. Willing mag-set actually. Si Ogwen dito, maharap niya lang Aray ko! Aray ko, isang sipa pa lang. Isang sipa pa lang ni Super Marco. Plus yung pokes mula dito kay Few. Men, hindi siya basta-basta eh. At Oo. kailangan ingatan ng Blacklist Oo. International. Kasi kapag nawala si Haji, lalo na sa mga crucial moments, wala yung extended team fight na kakayahan nila eh. Hindi rin ganun kasakit pa yung pokes na nanggagaling mula sa Blacklist. Although kumakate yung kay Haji, syempre problema lang ni Haji rito is kapag lumapit siya, pag sinipa siya ng bola, masakit kasi wala siyang physical defense. Ah. Also, you're looking at Rene J na walang COD. Ang binild niya rito is yung Enchanted Talisman, pati na rin yung Ice Queen 1. So, ang gusto ni Rene J dito is kumontrol ng mga hero sa side ng AP Bren. Pero yung number one problem talaga nila is yung nakukuha ni Few na copy din nung NetherRealm ni Haji. Ay, lalo Ayan, tunnel dito napakabilis. si Edward. Ay, tinamaan ha. Si Edward ata pero masyado makunat. Hindi na itutuloy. Yeah, and ilang segundo na rin kasi mabubuhay ni Lord eh. So hindi maaatim na magkabilang kupunan na to na may mamatay pa sa kanila dahil again, instant advantage kagad yun kung sino man ang makakakuha ng isang kill. At ngayon ay Luminous na Lord ang kanilang haharapin. Kailangan i-contest na magkabilang kupunan na to. Ito na yung dumadamba eh. Oo. Ito na yung makunat at masakit na Lord. So Sensui at Kyle TZ, Classic, El Clasico, magkakakita na naman sila. Oh, interesting. Tinginan BOD. lang. BOD for OHEB. BOD? Di na natin madalas nakikita to kasi usually nagiging build talaga yung Heptasis, DHS, Malefic Roar into Wind of Nature pero sabi niya kailangan ko ng BOD, kailangan ko ng damage. Oops. Edward dito nag-aanap na si setup on flicker, nagamit na niya. Tatama lang lamang kay Kyle TC at mukhang makakapag-back pa rin naman. Sensui nasa gitna ng 4. Super Marco half HP. Hinahanap nila pero Operator Strat hindi ata tatama dito pero napakaganda na setup mula dito kay Ogwen. Pero babagsak na si Kyle TC with the Filipino Sniper na makakapag-reset din. Dalawa na ang wala para sa side ng AP Bren at kailangan ng ata nila lumayo. Super Marco! Buhay pa rin siya! Na-live steal lang dito. Sensui umahanap na ng angulo pero si Ogwen ay pumaprotekta lamang. It's a 3v4 in the Lord Pit. Kailangan kumapit ng AP Bren ngayon si Few at ang buong kupunan. Wala silang retry holder. Kukupo lamang siya dito. Nandun si Haji at si Ohe. By torn apart memory gagamitin. Pero hindi sumusuko si Sensui. Muntik na! At ang Lord ay makukuha ng kanilang kupunan.
Muntik na. May natirang 200. Ha, hinga. May natirang 200 doon sa Lord, pero... Ay, Oy! ay, Oy, oh, grabe, Haji. Nananakot lang. Ang tindi nung ginawang pagkait ng Blacklist International. Again, sabay nag-pop yung dalawang NetherRealm. And mukhang naging madumi yung clash na yun. Si Flap, tama naman yung desisyon na ginawa niya na i-zone yung backline. Pero nag-take into effect yung Ice Queen 1 purchase ni Rene J kasi nahihirapan yung AP Bren na i-close yung mga gap versus Blacklist International. Ayun na naman yung mga moves, LTC, ha? a Prisoner's Rat, tatama sa dalawa. Ogwen looking for the setup. Pero makakatakas naman dito si Sensui. At ngayon naman, two-man penalty zone para dito kay Agent Zero. Pero napakasakit na nga dito ni Super Marco. Haji papasok pero yung NetherRealm ay ililigtas siya. Grabe, napakakatina. And yun, yung kailangan timingan talaga ng AP Bren. Kailangan mabitawan yung NetherRealm para mabawasan yung confidence ng Blacklist International na makipag-engage. Ngayon, Ogen, nag-aantay ng setup pero ang sakit Oh, na no! ng mga normal hits! Nagamit Oh my na rin gosh. ang torn apart memory. Pero si Super Marco, dedepensa. Ang sakit! Aray ko po. Yun na ata yung POD, men. Oo. Ramdam ni Super Marco yung damage output ni Oheb. Ang lamang dito kasi ng Blacklist International is ang daming spill damage. Ang daming AoE, yung Torn Apart Memory, yung Ghost Bursters ni Haji na nagtumatalon-talon din ng mga targets, and of course yung penalty zone na nanggagaling mula kay Edward. Dagdag mo pa dyan yung vision na binibigay ni Rene J, tsaka yung hitbox na lumalapad mula sa kanyang ultimate. Kaya naman nahihirapan din talaga yung AP Bren mag-engage kasi sobrang kiteable ng mga heroes sila. And again, this Ice Queen 1 purchase mula kay Rene J. Nako-control nila yung heroes ng AP Bren. Nasa slowdown na nga sila nung ultimate. Nasa slowdown pa sila nung Ice Queen 1. Yeah. And yung kiting capabilities ng Blacklist, even though mapop yung NetherRealm sa unang gamit for the side of Blacklist, basta matanggal lang din nila yung NetherRealm ng AP Bren, lamang sila sa teamfight kasi again, napakadaming spill or AoE damage ng Blacklist International coming out from that torn apart memory. Yeah, sobrang ganda rin ang ginagawa ni Sensui dito. And yung itemization niya, no, pagkuha ng Braid Armor, ngayon naka-immortality siya. So added survivability para sa kanya, and at the same time, kayang-kaya niyang saluhin yung mga yung mecha legs na passive dito ni Super Marco, hindi masyadong sabihin na natin na bumabakat yung mga bola kada sipa sa katauhan dito ni Sensui. Ano yung pag sinipa ka, nagmamarka yung bola. Yun nga eh. Ganun yung nagmamarka sa damit ni Fredrin. Pero again, maganda naman kasi naka-blade armor siya dito. So I think itong next na objective, which is the Lord. Evolved Lord na rin to. Ito yung Evolved Lord na. So kailangang matahan na magkabilang koponan. Pero nagiging tahimik ang kanilang paggalaw. Macro moves talaga super important dito. Clear ng opposite side. Kailangan nilang i-check lahat ng checklist before you actually take Lord. Push mid, clear nyo yung opposite side. Hold nyo yung mga Lord bushes, lalo yung dot bush na nasa gitna. Yeah, ito na. Kaya TZ at Sensui magkakakitaan. Ito na yung mahirap magkamali eh. Kapag nagkamali ka ng tapak, nabigyan ka ng biglaan, tatama There goes ang the slow. Astral Echo. Bagal Doon sa maglakad ni may- Super Marco. Grabe, ang hirap. Grabe, nanginginig yung footballer. Yun nga eh. Kinakabahan yung Bruno. Mala Iron Man 1 yung nanigas yung mecha. Oo. Ay, minamadali na nila to Minamadali nila Ang bagal talaga. Lord, sinusubukan kunin ng Blacklist International. Si Edward ay marami ng tinatangke na bawas. Pero mukhang laban muna ang mangyayari dito. Oh, si si Sensui Sensui ang inuuna dito ni Super Marco. Yung damage niya, nako! Yung immortality ni Sensui, uunahin nata nila. Pero Oh yung my retribution goodness! ay mapupunta pa rin sa instincts ni Sensui. At pero inuubos na nga ata ng AP Bren. It is a 2 for 2 for now. Pero si Kyle TZ, nahanap ni si Edward dito. Paano tatakas ang isang slow. tirisla? Pero masyadong ang masakit. Kailangan Bagal. respetuhin ni Kyle TZ. Grabe yung slow na ipinapamalas dito ni Rene J. Sabi ni Sensui dito, sige, mamamatay ako, isasama ko na sa hukay yung Lord. Nakuha at nagamit niya yung retribution bago maubos yung kanyang buhay. A courtesy of Super Marco. Napagandang, sabihin natin, team fight para sa magkabilang kubunan. Actually, that was a godly play mula kay Flap TC tsaka kay Super Marco. Ang ganda nung gamit ng Petrified, tinamaan din yung Fredrin, natanggal yung unang round ng Immortality. And si Super Marco nag-dash para doon sa stun. Unfortunately, paglabas ni Sensui doon sa stun, merong pang HP na natira doon sa Lord. I believe it was 669 at nagamit pa niya yung Retribution. Ay, grabe yung micro skills
ng magkabilang team na ito. Lord ay nasa may bandang ibaba. Hawak na ng Blacklist International ang kalamangan na ito. 19-minute mark. Oh my At ang God. buong kupunan ng Blacklist, nag-aantay na lang ng tamang oportunidad. Available yung, hindi naman available yung flicker dito ni Edward. So wala masyadong threat pagdating sa flicker penalty zone. Pero yung Lord ay nasa may bandang ibaba. Kahit Easy at Sensui magkakakitaan. Torn apart memory ay nagamit na rin. Pero yung Lord ay mabilis na tutunawin ng Hive. Sabi ni Sensui, thank you, Tough Boots. Yung CC reduction. Oo nga, Thank no? you, Tough Boots. Naisingit ko yung retry. Kamunti ka na ako doon. Kailangan isipin ng AP Break kung paano sila didepensa. Pero si Sui lumalapit na. Kyle TC, low HP, double petrify. Mula dito kay Black Likod! TC. Napakagandang setup mula sa AP Bread. Pero may counter set na nagagaling dito kay 8-0. Close! Edward with a play. Pero buhay pa rin dito si Super Marco. Hinahanap niya dito si Sensui pero nagkakaubusan na nga. Double kill. No! Buhay pa rin si OWeb. At siya ata ang uubos. Blacklist International ang nanaig sa laban na yon. May minions pa sila sa may bandang gitna. Ang ngayon, Grabe! pwedeng ituloy ito ng kupunan ng Blacklist International. Grabe na rin damage si Super Marco. Pero ang tanong, Di kaya, di kaya. nga ba niya ito? Di kaya. Medyo raid boss yan. May flicker yan. Aatras muna sila. May flicker din 2v1. si Oheb daw, tsaka meron siyang ulti. Ay! Super Marco, kakayanin ba niya mag 2v1? Torn apart na Ay! ulti. Hindi pa na-pop yung immortality. Oh, no! At ngayon pa lamang, tatama ang lahat. no! Pero makakapag-dash pa naman. 15 seconds para kay Few. Kailangan nila Aray! umiwas. Oh! Oh my gosh! Na-wipe out na. At pumalakpak na rin dito si Sensui. Dahil Game 3 ay mapupunta sa Blacklist. Blacklist International!